Okay, isang mapagpalang araw muli sa ating mga bata. So, nung nakaraang linggo ay meron tayong aralin na natutunan. So, ngayon na naman sa ikatlong linggo ay meron na naman tayong bagong aralin na dapat nating matutuhan. So, nakahanda na ba mga bata? Okay, so ano nga ba yung aralin natin ngayong linggo? Okay, so nabibilang at nasasabi ang bilang ng mga bagay sa pangkat, isahan, sampuan, sandaanan, or regroup sets of ones into sets of tens and sets of tens into hundreds using objects. So, but before that, let us have first a review. So, um, alamin ko nga muna kung natatandaan nyo pa yung gamit ng pagkukumpara ng bilang at bagay gamit ang labis ng isa, kulang ng isa. Pag sinabing labis ng isa, one more, kulang ng isa, one less. So, gagamitin natin sila sa pagkukumpara ng apat na pakwan sa tatlong mangga, 99 sa 100, isang mansana sa dalawang melon, 75 sa 74, apat na orange sa limang durian. Okay, so simulan na natin. So, nakahanda na ba mga bata? So, makipagpaligsahan kay mama at papa kung sino ang magaling sa inyo. Okay, number one. Okay, so ang apat na pakwan, labis ng isa sa tatlong mangga. Ang 99 kulang ng isa sa 100. Okay, ang isang mansanas kulang ng isa sa dalawang melon. Ang 75, labis ng isa sa 74. Ang apat na orange ay kulang ng isa sa limang durian. So ngayon mga bata, alam nyo na ang gamit ng labis ng isa at kulang ng isa? Okay, sige. So magpapatuloy na tayo sa bagong aralin natin. So tingnan natin itong larawan. Ilang bote meron ako dito? Okay, so bilangin nga natin. So, merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. So, meron akong 10 bote. So, ilang sampu meron tayo? So, meron tayong isang sampu. So, isulat nga muna natin yung salita, bilang na sampu. So, ayan. Okay, so ayan, 10. So ano kaya yung bilang para sa isahan at sampuan? So ulitin ko, ilang sampu meron tayo? Ilang sampuan? Meron tayong isang sampuan. Meron bang hiwalay or sumobra sa 10? So wala. Kaya ang ilalagay natin dito ay 0. So kung titingnan natin yung bilang na 10, at titingnan yung mga linagay na bilang sa bawat place value, mapapansin natin na ang bilang na nasa kanan, yun yung isahan, at ang bilang na nasa kaliwa, yun yung sampuan. Yan ay kung 2 digits number. Ano ba yung mga 2 digits number? So mula 10 hanggang 99. So yan yung 2 digits number. So kung dalawang bilang lang, so tandaan, yung bilang na nasa kanan, isahan, yung bilang nasa kaliwa ay sampuan. Okay, isang halimbawa pa. Okay, ilang manika meron tayo? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing-isa, labing-dalawa, labing-tatlo, labing-apat. Sa unang hilera, ilan nga uli yan? Yan ay 10. At yung nakahiwalay, yan ay 4. So yung 10 at 4, pag pinagsama, ang kabuuan niya ay 14. So ilang 10 meron tayo? Para mailagay natin sa sampuan, yan ay isa. At ilan naman yung nakahiwalay sa 10? So, yan ay 4. So, kung wala ang drawing at bilang lang ang meron kayo, inuulit ko, kapag 2 digits number, yung bilang na nasa kanan, yan yung isahan. At yung bilang na nasa kaliwa, yan yung sampuan. So dito, isang sampuan kasi dito sa drawing, isang sampu lang. 4 na isahan kasi 4 naman yung nandito sa drawing. Okay, naintindihan mga bata? So another example. So ilang aso meron tayo? Bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing-isa, labing-dalawa, labing-tatlo, labing-apat, labing-lima, labing-anim, labing-pito, labing-walo, labing-siyam, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26.
So, itong unang hilera, yan ay isang 10. Yung pangalawang hilera, isang 10 uli. So, ilang sampuan na tayo? Meron na tayong isa, dalawa. At yung nakahiwalay naman, ilan? Yan ay 6. So, pag pinagsama natin ang 20 at 6, ang kabuuan niya ay 26 or 26. So, inuulit ko, ang tanong, ilang sampuan meron tayo para mailagay natin dito? So, isa, dalawa. So, may 2 sampuan at ilang isahan? Merong 6. Kung bilang lang ang titingnan, inuulit ko, yung nasa kanan, yun yung isahan. Yung nasa kaliwa, yun naman ang sampuan kapag 2 digits number. Okay, next example. Ilang apa meron tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So, dito sa unang hilera, yan ay isang 10. Sumunod, isang 10 uli. Sumunod, isang 10. At yung hindi naman saktong 10, sila ay 8. Okay, so kapag pinagsama-sama yan, lalabas ang 38 or 38. So ilang sampuan dito base sa drawing na meron tayo? Ilang sampuan meron tayo? Bilangin, isa, dalawa, tatlo. So kaya ilalagay natin tatlo. At ilang isahan? So meron tayong 8. Kung bilang lang uli ang makikita lang, wala itong drawing, yung pag 2 digits number, yung nasa kanan, yan ay isahan. Yung nasa kaliwa, yan naman ay sampuan. Okay? May another example tayo. Ito mga bata ay katumbas nito ay 100 ang bilang. So, 100 yan, kaya ilalagay nga natin 100 or isang daan. So, pansinin nyo, kung kanina 2 bilang lang, ngayon ay dadako na tayo sa 3 digits number para makuha natin yung place value na sandaanan or hundreds. Okay? So, kung itong blocks na to, ito ay 100. So, ilang sandaanan meron tayo? Ilan yung nakikita nyo para mailagay natin dito? So, yan ay isang sandaanan lang. No? Ilang sampuan? Meron bang sumobra? May tig-10 ba rito? Okay, so wala, kaya 0. Meron bang nag-iisa? Wala rin, kaya 0. So, tingnan ninyo kung bilang lang ang titingnan sa 3 digits number, ang bilang na nasa kanan, yun yung isahan. Yung bilang na nasa gitna, yun yung sampuan. At yung bilang na nasa kaliwa, yun yung sandaanan. Naintindihan ba? Kapag 3 digits number. Okay, sunod ito. Ilan to? Okay, sabi natin kanina sa unang larawan, ito ay 100. Okay, ito naman, tig-ilan yan? Bilangin nga natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung 10 ito 10 rin. So, ilang 10? Meron tayong 1, 2 sampuan. At ilan yung isahan? So, meron tayong 4. Kapag ang 100, pinagsama ang 20 at 4 na isahan, ang kabuuan niyan ay 124 or 124. So, inuulit ko, kapag 3 digits number, yung bilang na nasa kanan, yan yung isahan. Yung bilang na nasa gitna, yan yung sampuan. At yung bilang na nasa kaliwa, yan naman ay isandaanan. So, ilang sandaanan meron tayo rito? So, meron tayong isa. Ilang sampuan? So, dito sa drawing, sa pinapakita, merong 2. Kaya nandyan. At ilang isahan? Merong 4. So, natatandaan mga bata ang mga place value? Okay. So,
So, another example. Tingnan natin to mga bata. So, dito, 48 equals 40 plus 8. So, ano kaya ang susunod na bilang? So, kung papansinin ninyo, pinaghiwalay lang ang 4 at saka 8. Ang pinagkaiba lang, yung 8, mag-isa lang, yung 4, dinagdagan natin ng 0. Kasi, pag 4 lang, 4 plus 8, hindi siya 48. So, kasi, bakit nilagdagan natin ng 0? Kasi 'di ba sa sampuan dapat lalabas siya na dalawang digit sila. So 40, no? 40 sila. So ilang sampuan? So 4. So dagdagan natin ng 0 para lumabas na 40. So sa susunod, 67 magiging 60 plus 7. Sunod, 30 plus 0 kasi 0 dito. Dito naman sa 51, magiging 50 plus 1. Sunod naman, 400 plus 20 plus 5. So, pansin nyo, kapag apat ay tatlong digit, yung dalawang digit, pag sinulat sa sandaanan, magiging 0, 0 na. Tapos yung sampuan, isang 0 lang. Tapos, isahan na. So, tandaan yan mga bata. Sunod, ito yung tinatawag nating place value chart na kung saan may nakalagay yung bilang, sandaanan, sampuan, at isahan. So, sa 78, alin dyan yung isahan, alin dyan ang sampuan, 99, alin dyan ang isahan, sampuan, ang 64, ganun din. At sa 152 at 540, alin dyan ang isahan, sampuan, at sandaanan. So, nakahanda na ba mga bata? So, ihanda nga ang inyong lapis at papel. Ano ang sagot? Okay, sa isahan, 8. At sa sampuan, 7. Kasi 'di ba, tinuro ko kanina yung 2-digit number, yung bilang na nasa kanan, yan yung isahan, yung bilang na nasa kaliwa, yan naman ay sampuan. Okay, sunod, 9 at saka 9 na sampuan. Sunod, 4 na isahan, 6 na sampuan. Okay, dito naman tayo sa 3 digits number. Okay, yung 2 yung isahan, 5 yung sampuan, at 1 yung sandaanan. Kasi 'di ba, pag 3 digits number naman, yung bilang na nasa kanan, isahan, ang bilang na nasa gitna, sampuan, at ang bilang na nasa kaliwa, yun naman ay sandaanan. So sa 540, meron tayong 0 sa isahan, 4 sa sampuan, at 5 sa sandaanan. So, naintindihan niyo na ba mga bata? So, sana ay alam nyo na ang gamit ng place value natin, yung isahan, sampuan, at sandaanan, ones, tens, and hundreds. Sige nga, sagutin pa natin yung mga susunod na mga halimbawa. Okay, dito isulat ang tamang bilang sapat lang. So, 16. Paano nga uli isulat yon? Okay, so meron tayong 10 at saka 6. Para lumabas yung 10 plus 6, 16. Sunod, 20 at saka 8. Sunod, 90 and 0. So, 77, 70 plus 7. 43, 40 plus 3. Okay, next. Okay, sa place value chart naman tayo, yung 14, 53, 29, 789, and 220. Okay, 4 na isahan, isang sampuan, tatlong isahan, 5 sampuan, 9 na isahan, 2 sampuan, 9 na isahan, 8 sampuan, 7 sandaanan, sunod, 0 na isahan, 2 sampuan, at 2 sandaanan. So, naintindihan na mga bata? Okay, so sunod, isulat sapat lang ang tamang bilang. So, may nakalagay na ritong sampuan at isahan. So, yung bilang na lang ilalagay natin. So, ano nga ba? Okay, sa number 1, so tatlong sampuan, 0 isahan. 5 sampuan, 5 isahan. 8 sampuan, 8 ay 0 isahan. Isang sampuan, 9 na isahan. 7 sampuan, 2 isahan. So, tandaan yan mga bata ha. So, ito yung mga dapat nating
Tandaan, ang bawat bilang ay may place value. Ang bilang na 2 digits ay may sampuan, tens, isahan, ones na place value. Ang bilang na 3 digits ay may sandaanan, hundred, sampuan, tens, at isahan, ones na place value. So ano nga ba yung place value? So ito yung tumutukoy sa halaga ng bawat bilang. So yan yung dapat ninyong tandaan ha. Meron tayong pinag-aralan ngayong tatlong place value. Isahan, ones, tens, or sampuan, hundreds, or sandaanan. So nawa ay meron kayong napulot na aral sa ating leksyon ngayong linggo. Sa worksheet at modules na lang kayo sumagot kasi marami rin kayong sasagutin doon. So isang mapagpalang araw muli sa ating lahat.